Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng cube of binomial na under ng special products. So start tayo dito sa example number 1. So as you can see, meron tayo ditong binomial na naka-raise to 3. So kaya siya tinawag na cube of binomial. So para masagutan natin siya ay gagamitin natin itong pattern na ito sa itaas. So ito yung pattern kapag positive yung sign. At ito naman yung pattern kapag negative yung sign. But since positive yung given natin, so burahin muna natin itong pangalawa at dito tayo mag-focus dito sa una. So yung letter A, ang ibig sabihin niyan ay first term at kapag nakita natin yung B, ang ibig sabihin natin dyan ay second term. So sa given natin, ito yung ating first term at ito yung ating second term. So simulan natin dito sa A raised to 3, meaning to say yung first term natin which is X ay lalagyan natin ng exponent na 3. Okay, and then bring down natin itong plus, copy lang natin itong 3. And then, yung ating first term ay erase natin sa 2. Again, ang first term natin ay x. At yung x na yan ay lagyan natin ng exponent na 2. And then, i-multiply natin sa second term. Ang second term natin ay 2. So, lagyan natin dito ay 2. And then, bring down natin yung plus. Bring down natin yung 3. And then, multiply natin sa first term, yung letter A. So, ang first term natin ay x. So, lagyan natin x. Multiply natin sa b squared o yung second term natin ay lagyan natin ng exponent na 2. So again, ang second term natin ay 2. So lagyan natin ng 2 and then lagyan natin ng square. Bring down natin yung plus and then erase to 3 natin yung ating second term. Again, ang second term natin ay 2. So lagyan natin dito yung 2 at lagyan natin ng exponent na 3. So ang ginawa natin ay nag-substitution tayo. Lahat ng A ay pinalitan natin ng x. At lahat ng B ay pinalitan natin ng 2. So after nating ma-substitute, ang next step natin ay isimplify muna natin yung may mga exponent lang muna. So simulan natin dito sa x raised to 3. So x raised to 3 ay ganun pa rin naman yan, x raised to 3. Bring down natin yung plus 3. And then yung x squared pa rin naman yan. Bring down natin yung 2. And then bring down natin itong plus 3. Bring down din natin si x. And then evaluate lang natin itong 2 raised to 2. So, ang 2 raised to 2 ay 2 times 2 and 2 times 2 is equal to 4. So, ilagay lang natin dito 4 and then bring down natin si plus and then simplify natin itong 2 raised to 3. So, ang ibig sabihin ng 2 raised to 3 ay 2 times 2 times 2. So, imumultiply mo siya sa sarili niya ng 3 beses dahil 3 yung kanyang exponent. So, sagutan natin 2 times 2 is equal to 4 and then 4 times 2 is equal to 8. So kapag sinimplify natin yung 2 raised to 3, ang sagot ay 8. So lagay lang natin dito yung 8. So after nating ma-simplify yung may mga exponent, so ang next step natin ay isimplify na natin ang tuluyan. So bring down lang natin itong x raised to 3 and then multiply natin itong dalawang number. So 3 times 2 is equal to positive 6. So lagay lang natin positive 6 and then bring down natin itong x squared. And then multiply lang natin itong 3 times 4. So 3 times 4 is equals to positive 12. So lagay lang natin dito positive 12. And then bring down lang natin itong x. And then bring down din natin itong plus 8. At ito na yung ating sagot sa example number 1. Dito naman tayo sa example number 2. So meron tayong binomial na naka-raise to 3. So ang pattern na susundin natin ay itong pattern. So as you can see, minus na yung ating given. So, ito na yung pattern na susundan natin. Again, lahat ng A ay palitan ng first term which is 2y at lahat ng B ay palitan ng second term which is 1. So, sundan lang natin itong pattern na ito. Simulan natin dito sa A raised to 3. So, yung first term which is 2y ay lagyan natin ng exponent na 3 and then copy natin si minus 3 and then yung first term lagyan natin ng exponent na 2. So, ang first term natin ay 2y. So, lagyan natin siya ng exponent na 2. And then, multiply natin sa second term. So, ang second term natin ay 1. So, lagay lang natin dito, 1. And then, bring down natin yung plus. Copy natin yung 3. And then, multiply natin sa first term. Again, ang first term natin ay 2y. So, lagay lang natin dito, 2y. And then, multiply natin sa second term, raised to 2. So, ang second term natin ay 1. So, lagay lang natin ng 1. And then, lagay natin yung exponent na 2. And then, copy natin yung minus. And then, yung ating second term raised to 3. So again, ang second term natin ay 1. And then, lagyan natin ng exponent na 3. So after nating i-substitute yung first term at yung second term, so next ay i-simplify natin. Unahin lang muna natin yung may mga exponent. So simulan natin dito sa 2y raised to 3.
So, ang ibig sabihin niyan ay 2y times 2y times 2y. So, imumultiply natin siya sa sarili niya ng 3 times dahil yung exponent ay 3. So, multiply natin, simulan natin sa number. So, 2 times 2 is equal to 4. And then 4 times 2 is equal to 8. And then, copy natin si y. Add natin yung exponent ni y. So, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So, meaning to say, kapag ni-raise to 3 natin itong 2y, ang sagot ay 8y raised to 3. So, yung sagot na yan ay i-copy lang natin dito sa ilalim, 8y raised to 3. And then, bring down lang natin yung minus 3. And then, simplify natin yung 2y raised to 2. So, ang ibig sabihin yan ay 2y times 2y. So, 2 times kasi ito yung exponent. So, multiply natin yung number. 2 times 2 is equal to 4. And then, copy natin yung y. Add natin yung exponent ni y. So, 1 plus 1 is equal to 2. So, yung 4y squared na yan ay lagay natin dito. 4y squared. And then, copy natin si 1. And then, copy natin itong plus 3. Copy din natin si 2y. And then, simplify natin yung 1 squared. So, ang ibig sabihin yan, 1 times 1. At 1 times 1 is equal to 1. Kaya 1 na lang yung ilagay natin. And then, copy natin yung minus. And then, simplify natin itong 1 raised to 3. So, ang ibig sabihin yan, 1 times 1 times 1. So, ang sagot lang naman doon ay 1. Kaya lagay lang natin dito, 1. So, after nating ma-simplify yung mga exponent, ang next step na natin ay isimplify na natin ng tuluyan. So, copy lang natin itong 8y raised to 3. And then, multiply natin yung mga number dito. So, negative 3 times 4 is equals to negative 12. Times 1 is negative 12 pa rin naman. So, lagay natin dito, negative 12. And then, copy natin itong y squared. And then, multiply natin itong mga numbers na ito. 3 times 2 is equal to 6. And then, 6 times 1 is also 6. So, lagay lang natin dito, positive 6. And then, copy lang natin yung letter y. And then, bring down lang natin itong minus 1. At ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. Again, yung pattern na gagamitin natin ay yung nandito sa itaas. So, first step ay i-raise to 3 natin yung ating first term which is 3x. So, lagay lang natin 3x and then lagyan natin ng exponent na 3. Copy lang natin itong plus 3. And then yung first term ay i-raise to 2. So, again, ito yung ating first term, 3x. And then lagyan natin ng exponent na 2. And then, multiply natin sa ating second term which is 4y. So, lagay lang natin dito, 4y. Copy natin si plus 3. And then, multiply natin sa first term which is 3x. Again, 3x, lagay lang natin. And then, multiply natin sa second term raised to 2. So, ang second term natin ay 4x. And then, lagyan natin ng exponent na 2. Bring down lang natin yung plus. And then, second term raised to 3. Ang second term natin again ay 4y. So, lagyan natin ng exponent na 3. So, after nating mag-substitution, ang next step, simplify lang muna natin yung may mga exponent. So, unahin lang natin itong 3x raised to 3. So, ang ibig sabihin niyan ay 3x times 3x times 3x. So, 3 times natin siyang imumultiply sa sarili niya dahil 3 yung kanyang exponent. So, sagutan natin, simulan lang natin sa number. So, 3 times 3 is equal to 9. And then, 9 times 3 is equal to 27. And then, copy lang natin si x. And then, add natin yung exponent ni x. So, meron ditong 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So, yung 27x raised to 3 na yan ay i-copy lang natin dito sa ilalim. And then, bring down lang natin itong plus 3. And then, simplify natin itong 3x raised to 2. So, ang ibig sabihin yan ay 3x times 3x. So, sagutan lang natin, 3 times 3 is equal to 9. Copy natin yung x. And then, add natin yung exponent ni x. So, meron ditong 1 plus 1. So, magiging 2 yung kanyang exponent. And then, copy lang natin si 9x squared dito sa ilalim. 9x squared. And then, bring down lang natin itong si 4y. Bring down natin si plus 3. And then, bring down din natin si 3x. Simplify natin itong 4y raised to 2. So, ang ibig sabihin niyan ay 4y times 4y. So, sagutan lang natin. 4 times 4 is equals to 16. And then, copy natin si y. And then, add natin yung exponent ni y. So, 1 plus 1 is equal to 2. So, copy lang natin si 16y squared dito sa ilalim. 16y squared. And then, bring down natin yung plus. And then, simplify natin itong 4y raised to 3. So, ang ibig sabihin niyan ay 4y times 4y times 4y. So, 3 times kasi 3 yung exponent. So, multiply natin yung mga number. So, 4 times 4 is equals to 16.
And then 16 times 4 is equal to 64. So lagay lang natin 64. And then copy natin si y. And then add natin yung exponent ni y. So 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. And then yung 64y raised to 3 na yan, copy lang natin dito sa ilalim. So after nating ma-simplify yung may mga exponent, so ang next step ay simplify na natin ng tuluyan. So copy lang natin itong 27x raised to 3 dito sa ilalim. And next ay i-multiply lang natin itong tatlong number na ito. So 3 times 9 is equals to 27. And 27 times 4 is equal to 108. So lagay lang natin dito, 108. And then copy lang natin itong x squared. And then copy lang din natin si y. Next ay i-multiply naman natin itong tatlong number na ito. So 3 times 3 is equals to 9. And 9 times 16 is equal to 144. So lagay lang natin dito, positive 144. Copy natin si x. And then copy din natin itong si y squared. And then bring down natin itong plus 64y raised to 3 dito sa ilalim. And ito na yung ating sagot sa example number 3. So dito naman tayo sa example number 4. So again, yung pattern na gagamitin natin ay itong nandito sa itaas. So simulan lang natin dito sa ating first term na naka-raised to 3. So ang first term natin ay b raised to 2 or b squared. Lagay lang natin. And then lagyan natin ng exponent na 3. Then copy natin yung minus 3. And then first term raised to 2. So again, ang first term natin ay b raised to 2. And then lagyan natin siya ng exponent na 2. Multiply natin sa second term which is 3. So, lagay natin yung 3 dito. And then, copy natin itong plus 3. Multiply natin sa first term which is b raised to 2. So, lagay lang natin b raised to 2. And then, multiply natin sa second term na naka-raised to 2. So, again, ang second term natin ay 3. And then, lagyan natin ng exponent na 2. Copy lang natin yung minus. And then, second term raised to 3. Ang second term natin ay 3. So, lagyan natin siya ng exponent na 3. So, after nating mag-substitution, again, ang next step ay isimplify lang muna natin yung may mga exponent. So, start tayo dito sa b squared raised to 3. So, ang ibig sabihin yan ay b squared times b squared times b squared. So, 3 times kasi 3 yung kanyang exponent. So, multiply lang natin, copy lang natin si b, and then add natin yung kanyang mga exponent. So, 2 plus 2 is equal to 4, and 4 plus 2 is equals to 6. So, ang b raised to 2 raised to 3 ay b raised to 6. So, i-copy lang natin dito, b raised to 6. And then, bring down lang natin itong minus 3. And then, simplify natin itong b squared raised to 2. So, ang ibig sabihin yan ay b squared times b squared. So, copy lang natin si b. And then, add natin yung exponent. 2 plus 2 is equal to 4. So, copy lang natin yung b raised to 4 dito sa ilalim. And then, bring down natin itong 3. Bring down natin yung plus 3. Bring down din natin itong b squared. And then, simplify natin itong 3 squared. So, ang ibig sabihin yan ay 3 times 3. And 3 times 3 is equal to 9. So, lagay lang natin dito, 9. And then, bring down natin itong minus. And then, simplify natin yung 3 raised to 3. So, ang ibig sabihin yan ay 3 times 3 times 3. So, sagutan lang natin yan. 3 times 3 is equal to 9. And 9 times 3 is equal to 27. So, lagay lang natin dito sa ilalim yung 27. And again, after nating masimplify yung may mga exponent, isimplify na natin ng tuluyan. So, copy lang natin itong b raised to 6. And then, multiply lang natin itong dalawang number. So, negative 3 times 3 is equal to negative 9. So, lagay lang natin negative 9. And then, copy natin itong b raised to 4. Next, multiply lang natin itong 3 times 9. So, 3 times 9 is equal to 27. So, lagay lang natin dito, positive 27. And then, bring down natin itong b squared. And then, bring down natin itong minus 27. At ito na yung ating sagot sa example number 4. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. So, kung nagustuhan nyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. So, yun lang. Maraming salamat.